Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, masaya. Mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito. Very controversial na polvoron di umano. Polvoron video di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo ba? Ito ang ating bibigyan ng highlight. Isang vlogger na babae nilalako ng halagang 10 milyong piso ang polvoron video. Naku po. Papangalanan po natin yung babae na yan. Mga kaibigan, laman ng video na ito ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang, patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na! Ismile po muna tayo. Masaya itong ating pagtatalakay na ito. Ay alam kung walang kwenta ho itong video na ito. Matandami nag-send sa akin mga sugid nating taga-subaybay dito sa ating maliit pa na YouTube channel. Ang sabi ay kung totoo daw ho itong makikita natin sa screen. Ano ang makikita natin sa screen? Yan o, kilala nyo yan. Isang nasubrahan ng talino na vlogger. Kilala nyo ho ba yan? Dito sa kanyang channel yan na Boljak TV. At siyempre kung tawagin yan ay si Maharlika. Pasensya na po. Intro pa lang ako'y pinipigil na ho ang tawanin. Dahil mukhang katawa-tawa to eh. Sa topic at sa mukha ay mukhang katawa-tawa na. Mga kaibigan, nandyan po, pagmasdan nating mabuti. Ang nakalagay dyan sa kanyang upload. Boljak TV ang sa kanyang channel ay polvoron. Nilalako ng 10 milyong piso. Naku po! Ay, murang-murang lako mo niyan. Baka pwedeng tasan mo pa. Baka pwedeng tasan mo pa. Ano ang pumapasok sa kukutin nito mga kaibigan? Kaya pala marami nag-send sa akin ng picture na ito. Ay dahil marami daw po ang ika nga po yung nagkukomento na totoo. Ay sa palagay nyo ho ba totoo yan? Ay sa mukha pa lang. Ay mukhang hindi ka panipaniwala itong ay ika nga po yung 10 milyon na to. Hindi, but anyway, hindi ko po kayo sinasabi na paniwalaan nyo po ako. Hindi ko rin po sinasabi na ika nga po paniwalaan nyo siya. Kung ano po ang dinidikta at tinitibok ng inyong puso at isipan, ay yun po ang inyong sundin. But akin sa akin pong public opinion at sa ating pagsusuri at ayon din sa lumalabas sa ika nga po'y investigasyon. Dahil ito po ay pumasok na sa investigasyon. Kaya nga po mayroong mga vlogger na ika nga po'y sinasabing general fake news. At siyempre po ito kasama rin sa ika nga po'y nagpakalat ng fake news itong vlogger na ito. Ay ang lumalabas ay talagang fake news. Mga kaibigan, alam nyo, hindi naman po tayo nagmamarunong. Hindi na pasintabi ho. Ano man po mga public opinion po dito ay mayroon po tayo nagbabasihan katulad nga po ng kalat na mainit na pinag-uusapan sa social media ay itong polvoron ay talaga po itong fake news mga kaibigan. Ngayon ay mainit na usapin ilang araw na nakakaraan ay ilabas ang polvoron video. At alam nyo, itong vlogger na ito ay isa rin before. Ba't tinatanggi niya na ngayon na sabi niya ay mayroon siyang hawak
na pulburong video. Hala ka, may hawak ka palang pulburong video. Bakit hindi mo mailabas? Ha? Ngayon ay noon sila ay itong mga attack vlogger, itong mga tahimik na vlogger na tagapagtanggol ng ating pamahalaan at Bongbong Marcos, siyempre, ay alam ng pag nasa tama kailangang ipagtanggol po natin, mga kaibigan. At inuulit ko po, hindi ko po tinitingnan dito ang anumang kulay, dilaw, puti, pula o asul. Basta't nagbabase po tayo kung may katotohanan ba itong mga pinapalabas nila na ika nga po fake news, di umano. Alangan kumampi tayo sa fake news, di ba? Oy, alam ko nakuha nyo. Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, dahil ayaw ko po, inuulit ko, ayaw ko mag-idolo ng anumang nasa politiko. Dahil kapag inidolo po natin yan, kahit anong sama ng ginawa po nila, ay hindi po natin kayang ika nga po'y pansinin. Idolo nga eh. Yun po ang iniiwasan natin. Sana po, naiintindihan nyo. Kaya dito po sa pungitong ito, dahil fake news po, ang pinapakalat itong mga vlogger na ito, ay siyempre kakampi po tayo sa pamahalaan, mga kaibigan. Bili na kayo ng pulburon, murang-mura, halagang 10 milyong peso. Mga kaibigan, I'm serious. Ito ay nasa sukdulan na, mga kaibigan, kung bakit nagagawa niya ito. Nasabihin sa social media na binibinta ng 10 milyon. Ito po isang taktika, isang strategy. Dahil alam po natin na siya po ang nadidin ngayon na ilabas ang video ng pulburon, mga kaibigan. Ay wala siyang mailabas, talagang wala po naman, di ba? Wala pong video ng pulburon, very clear. Yan ang po isang fake news, isang paninira. Ngayon po, bakit ito po ay nag-post ng halaga 10 milyon? Mga kaibigan, ito po ay taktika planado po niya. Ito nga ay matalino sa kulukuhan eh. Diba? Taktika planado dahil siya po ay gipit na. Mga kaibigan, pag dumating po doon sa sukdulan, talagang pinipit-pit ang kanyang daliri para ilabas ang video. Ay wala nga may ilabas, diba? Ito po ang gagamitin niyang taktika. Mga kaibigan. Pwede sabihin niya, hindi ko mailabas dahil yung may hawak ng video ay binibinta ng 10 milyon. Akala mo, kahit kinder lang. Ay pinagmamalaki po natin yan. Kinder po. Dumahan ako sa kinder. Kinder, grade 1 ang pinag-aralan ko. Hindi po ako nakatuntong sa paaralan na grade 3. Ba't kaya ko pong intindihin ang iyong taktika, vlogger na ikaw na nakasalamin? Pag nga, ika nga'y nagkagipit na, walang mailabas siyang video. Ay talagang wala namang mailabas eh. Yan po ang ikakatuwiran niya, 10 milyon binibinta, ayaw ibigay sa akin, wala akong 10 milyon. Mga kaibigan, maliwanag diba? Hindi nyo kami kayang lukuhin dito. Alam ko po, walang kwenta. Itong ika nga po'y larawan na ito, na nakalagay dyan po'y 10 milyon. Ano ba nakalagay dito? Ulitin ko ulit. Pulburon, nilalako ng 10 milyon. Yan po ay makawalang kwenta. But anyway, binigyan ko po ng highlight. Tinalakay natin, pinadaanan ng kaunti. Dahil marami pong tao. Ang ika nga po'y nabubudol, nalilinlang dito. Sa ika nga po'y sa kanyang mga pinapaliwanag sa kanya social media. Sa madalit salita ay fake news. Alalahan po natin, ito po ay isang taktika, strategy, mga kaibigan, dahil siya po ay gipit na. Wala nang matakbuhan, kundi gumawa na lang ng anumang fake news na related dito sa pulburon video. Malaking katuwiran ngayon, hindi ko mailabas dahil binibinta yung 10 milyon. Yung 10 milyon yung pulburon video. Ay naku akala nyo, maluloko mo kami. But anyway mga kaibigan, maraming anggulo po ang lumalabas dito. At ika nga po'y laglag ang porsyon na nakaraan. Sabi nga niya sa kanyang YouTube channel nitong babae na vlogger na nakasalamin na ito, sino daw ang paniniwalaan?
Siya o itong dating presidente na si Duterte. Dahil nilaglag po ni Duterte. Dahil ang sabi niya, wala namang video talaga. Ay patahig ka ngayon. Nadali ka, laglagang porsyon. Tapos ang sagot naman niya, sino ang paniniwalaan? Sa kanilang dalawa. Ay kahit sino sa inyo, hindi nakapanipaniwala. Ay dahil alam po natin dito kung sino ang boss nyo. Na ika nga pa ay nagpapaikot sa taong bayan na may plano na patalsikin itong di umano ang ating presidente ngayon. Subalit, naglaho ang plano nyo dahil naharang, nabisto, mga kaibigan. Hindi po sila nagtagumpay dito sa kanilang magandang balak nila pero hindi nagtagumpay. Ibig sabihin, maganda yung strategy nila. Alam nyo kung bakit? Maganda. Ito ay magandang balak nila, ba't pangito? Huwag po natin tularan ito. Bibigyan ko ng konting daan. Ang unang pinuntirya po nila ay itong PNP chief. Ginawa ng fake news, mga kaibigan. Itong EEP chief of staff natin, ang Forces of Philippines, yung pinakamataas sa military. Ba't hindi ho sila nagpatinag? Kumapit po talaga sila sa kanilang sinumpaan sa laysay bilang pulis, bilang sundalo. Bakit ko po nasabi yun? Na kung nagtagumpay po sila dito sa pinakalat nilang fake news na ang ating PNP chief ay siyang mismo naghihimok na ikangay buwaba sa pisto ang ating presidente at ang EEP chief of staff kung nagtagumpay po sila doon. Naku po, automatic gulo po ang Pilipinas. Sapagkat kapag na-brainwash ang nasa mga mababa, dahil mataas ang PNP chief, kusa po yan. Ang buhay po ng ika nga po ay ating presidente. Ang tibay po ng kanyang ika nga po ay pamamalakad sa ating pamahalaan ay nasa PNP chief, nasa AFP, mga kaibigan. Subalit hindi po bumigay ang ating PNP bagkos nabisto nga po na ito ay isang fake news. Pinuntirya nga nila, di ba? Sanay po sila. Batulitin ko, papiyaw lang ho. Nagtagumpay ho sila sa una nilang balak. Ano yung unang balak? Ito hindi na related dito sa sa pulburon. Alam niyo ho, nung si Eric ay nakulong diyan sa Senado, ang ginamit nila ay ang mga PMA na retired. Ang matataas na opisyal. Retired general, retired colonel. Ginamit po nila. That's why, pinakawalan itong si Eric at ito pang kasama niya babae diyan sa Senado. Mga kaibigan, ginamit nila po diyan ang militar. Ngayon, nagtagumpay sila doon. Ang plan B nila ay itong ating Pangulo naman gamitin. Ang mga retired general ng PMA, subalit ika nga po'y fake news sa lumalabas, mga kaibigan. Okay, alright, maraming salamat. Ito po ay walang kwentang larawan. Yan, nakalagay, ulitin ko. Pulburon, nilalako ng 10 milyon. Bili na kayo. Murang-mura. Okay, mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news kung ano man mga public opinion. Ang nasasabi po natin dito sa ating maliit pa na YouTube channel, yan po ay nakabase katulad po diyan sa sinasabi, pulburo nilalako ng 10 milyon. Related po ang ating komento, public opinion dito, punto de vista. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Suportahan po natin ng ating gobyerno. Tumulong po tayo. Ang inyo pong ika nga po ay public opinion diyan, isang pagtulong po, moral support para sa ating pamahalaan, mga kaibigan. Bye-bye! Palakpak!